Araw-araw na pagbasa ng Biblia, Araw 71. Lumang Tipan, Numbers 31, 25-54, Numbers 32. Pagkatapos, nagsalita si Yahweh kay Moises at sinabi, bilangin mo ang lahat ng kinuhang bagay na dinambong, kapwa mga tao at mga hayop. Ikaw, si Eleazar na pari, at ang mga pinuno ng sambayanan ng mga angka ng mga ninuno dapat ninyong hatiin ang mga dinambong sa dalawang bahagi. Hatiin ang mga iyon sa pagitan ng mga kawal na pumunta sa labanan at sa buong sambayanan. At magpataw ng buwis para ibigay sa akin mula sa mga kawal na nagpunta sa labanan. Ang buwis na ito ay dapat isa sa bawat 500, maging mga tao, baka, asno, tupa o kambing. Kunin ang buwis na ito mula sa kanilang bahagi at ibigay ito kay Eleazar na pari bilang isang handog na idudulog sa akin. Gayon din mula sa bahagi ng mga tao ng Israel, dapat kayong kumuha ng isa sa bawat 50, mula sa mga tao, baka, asno, tupa, at kambing. Ibigay ninyo ang mga ito sa mga Levitang nangangalaga ng aking tabernakulo. Kaya ginawa ni na Moises at Eleazar ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Ngayon, ang natirang dambong na kinuha ng mga kawal ay 675,000 na tupa, 72,000 na lalaking baka, 61,000 na asno, at 32,000 na kababaihang hindi pa kailanman nakipagtalik sa sinumang lalaki. Ang hatang itinabi para sa mga sundalo ay may bilang na 337,000 na tupa. Ang bahagi ng tupa para kay Yahweh ay 675. 36,000 ang lalaking baka kung saan 72 ang buwis ni Yahweh. Ang mga asno ay 30,500 mula sa 61 na bahagi ni Yahweh. Ang mga tao ay 16,000 kababaihan kung saan 32 ang buwis ni Yahweh. Kinuha ni Moises ang buwis na magiging handog na idudulog kay Yahweh. Ibinigay niya ito kay Eleazar na pari, ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Para sa hati ng mga tao ng Israel na kinuha ni Moises mula sa mga kawal na nakapunta sa digmaan, ang hati ng sambayanan ay 337, 500 na tupa, 36,000 lalaking baka, 30,500 na asno, at 16,000 kababaihan. Mula sa hati ng mga tao ng Israel, kumuha si Moises ng isa sa bawat 50, kapwa mga tao at mga hayop. Ibinigay niya ang mga iyon sa mga Levitang nangangalaga sa tabernakulo ni Yahweh, gaya ng inutos ni Yahweh na gawin niya. Pagkatapos, lumapit kay Moises ang mga opisyal ng hukbo, mga pinuno ng libo-libo at mga kapitan ng daan-daan. Sinabi nila sa kanya, binilang ng iyong mga lingkod ang mga kawal na nasa ilalim ng aming pamumuno, at walang isa mang nawawala. Dinala namin ang mga handog ni Yahweh, kung ano ang natagpuan ng bawat lalaki, mga gininto ang bagay, mga pansuot sa braso, mga pulseres, mga singsing na may selyo, mga hakaw at mga kwintas, upang gumawa ng pambayad ng kasalanan para sa aming sarili sa harapan ni Yahweh. Tinanggap ni Moises at ni Eleazar na pari mula sa kanila ang ginto at mga binuong bagay. Lahat ng ginto sa handog na ibinigay nila kay Yahweh, ang mga handog mula sa mga pinuno ng libo-libo, at mula sa mga kapitan ng daan-daan, ay tumitimbang ng 16,750 siklo. Kumuha ng dambong ang bawat kawal, ang bawat lalaki para sa kanyang sarili. Kinuha ni Moises at ni Eleazar na pari ang ginto mula sa mga pinuno ng libo-libo at mga kapitan ng daan-daan. Dinala nila ito sa tolda ng pagpupulong bilang paalala sa mga tao ng Israel para kay Yahweh. Ngayon ang mga kaapo-apuhan ni Ruben at Gad ay may napakalaking bilang ng mga alagang hayop. Nang nakita nila ang lupain ni Jazer at Galaad, ang lupain ay isang mainam na lugar para sa mga alagang hayop. Kaya ang mga kaapo-apuhan ni Gad at Ruben ay dumating at nagsalita kay Moises, kay Eleazar na pari, at sa mga pinuno ng sambayanan. Sinabi nila, Atarat, Diban, Jazer, Nimra, Hesbon, Ilil, Sebam, Nebo, at Bien,
ang mga lupaing sinalakay ni Yahweh sa harap ng mamamayan ng Israel ay magandang mga lugar para sa mga alagang hayop. Kaming mga lingkod mo ay may maraming alagang hayop. Sinabi nila, kung kami ay naging kalugod-lugod sa inyong paningin, hibigay mo sa amin ang lupaing ito, sa mga lingkod mo, bilang isang ari-arian. Huwag mo kaming hayaang tumawid sa Jordan. Sumagot si Moises sa mga kaapo-apuhan ni Gad at Ruben, kailangan bang pumunta ang inyong mga kapatid na lalaki sa digmaan habang kayo ay nananatili dito? Bakit ninyo pinahihina ang puso ng mga tao ng Israel sa pagpunta sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh? Ganoon din ang ginawa ng inyong mga ama nang ipadala ko sila mula sa Cades Barnea upang suriin ang lupain. Umakyat sila sa lambak ng Eskol. Nakita nila ang lupain at pagkatapos ay pinahina ang loob ng mga tao ng Israel kaya tumanggi silang pumasok sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Nag-alab ang galit ni Yahweh ng araw na iyon. Nanumpa siya at sinabi, tiyak na wala sa mga kalalakihang umalis mula Ehipto, mula 20 taong gulang pataas, ang makakakita sa lupaing aking ipinangako kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, dahil hindi nila ako lubusang sinunod, maliban kay Caleb na lalaking anak ni Jephunneh na Senizita, at Josue na anak ni Nun. Tanging si Caleb at Josue ang lubusang sumunod sa akin. Kaya nag-alab ang galit ni Yahweh laban sa Israel. Idinulot niyang magpagagala sila sa ilang sa loob ng 40 taon hanggang sa ang lahat ng salinlahing gumawa ng masama sa kanyang paningin ay nalipol. Tingnan mo, humalili kayo sa lugar ng inyong mga ama, tulad ng mas makasalanang mga tao, upang dumagdag sa nag-aalab na galit ni Yahweh sa Israel. Kung tatalikod kayo mula sa pagsunod sa kanya, iiwan niya muli ang Israel sa ilang at lilipulin ninyo ang lahat ng mga taong ito. Kaya lumapit sila kay Moises at sinabi, payagan mo kaming magtayo ng mga bakod dito para sa aming mga baka at mga lungsod para sa aming mga pamilya. Gayunman, kami mismo ay magiging handa at nakasandatang sasama sa hukbo ng Israel hanggang sa mapangunahan namin sila sa kanilang lugar. Ngunit maninirahan ang aming mga pamilya sa mga pinagtibay na lungsod dahil sa ibang mga taong nananatili pa ring nakatira sa lupaing ito. Hindi kami babalik sa aming mga tahanan hanggat ang mga tao ng Israel, ang bawat lalaki ay magkaroon ng mana. Hindi namin mamanahin ang lupain kasama nila sa ibang panig ng Jordan dahil ang aming mana ay narito sa dakog silangan ng Jordan. Kaya sumagot si Moises sa kanila, kung gagawin ninyo ang inyong sinabi, kung sasandatahan ninyo ang inyong mga sarili sa harap ni Yahweh upang makidigma. Ang bawat isa sa inyong mga armadong lalaki ay kinakailangang tumawid sa Jordan sa harap ni Yahweh, hanggang sa mapaalis niya ang kanyang mga kaaway mula sa harap niya at naangkin ang lupain sa harap niya. Kung ganoon matapos iyon makakabalik na kayo. Mapapawalang sala kayo kay Yahweh at sa Israel. Magiging inyong ari-arian ang lupaing ito sa harapan ni Yahweh. Ngunit kung hindi ninyo gagawin ito, tingnan ninyo, magkakasala kayo kay Yahweh. Tiyakin ninyong ang inyong kasalanan ay hahanapin kayo. Magtayo kayo ng mga lungsod para sa inyong mga pamilya at mga kulungan para sa inyong tupa, at gawin ninyo ang inyong sinabi. Ang mga kaapo-apuhan ni Gad at Ruben ay nagsalita kay Moises at sinabi, ang inyong mga lingkod ay gagawin ang mga inutos mo, aming amo. Ang aming mga paslit, ang aming mga asawa, ang aming mga kawan, at ang lahat ng aming alagang hayop ay mananatili doon sa mga lungsod ng Galaad. Ganoon pa man, kami na inyong mga lingkod, ay tatawid sa harapan ni Yahweh upang makipaglaban, bawat lalaking armado para sa digmaan, gaya ng sinabi mo, aming amo. Kaya nagbigay ng mga tagubilin si Moises tungkol sa kanila kay Eleazar na pari, kay Josue na anak na lalaki ni Nun, at sa mga pinuno ng mga angkan ng mga ninuno sa mga tribo ng mga tao ng Israel. Sinabi ni Moises sa kanila, kung ang mga kaapo-apuhan ni Gad at Ruben ay tatawid sa Jordan kasama ninyo, bawat lalaking armado upang makipaglaban sa harapan ni Yahweh, at kung ang lupain ay nilupig sa harap ninyo, ibibigay ninyo sa kanila ang lupain ng Galaad bilang isang ari-arian. Ngunit kung hindi sila tatawid kasama ninyong armado, kukunin nila ang kanilang mga ari-arian sa piling ninyo sa lupain ng Canaan.
Kaya ang mga kaapo-apuhan ni Gad at Ruben ay sumagot at sinabi, ayon sa sinabi ni Yahweh sa amin, na inyong mga lingkod, ito ang gagawin namin. Kami ay tatawid na nakasandata sa harap ni Yahweh sa lupain ng Canaan, ngunit mananatili sa amin ang aming inangking mana sa bahaging ito ng Jordan. Kaya ang mga kaapo-apuhan ni Gad at Ruben at pati na rin ang kalahati sa tribo ni Manases na anak na lalaki ni Jose, ibinigay ni Moises ang kaharian ni Sihon, na hari ng mga Amo-Aryo, at Og, na hari ng Bashan. Ibinigay sa kanila ang lupain, at ibinahagi sa kanila ang lahat ng mga lungsod nito kasama ang mga hangganan, ang mga lungsod ng lupaing nakapaligid sa mga ito. Muling itinayo ng mga kaapo-apuhan ni Gad ang Diban, Atarat, Aror, Atret-Sopen, Jazer, Jogbiha, Bet-Nimra, at Bet-Haran bilang mga pinatibay na lungsod na may mga kulungan para sa tupa. Muling itinayo ng mga kaapo-apuhan ni Ruben ang Hesbon, Ilil, Kiriatem, Nebo, Balmian, na pinalitan kalaunan ang kanilang mga pangalan, at Sibma. Nagbigay sila ng ibang mga pangalan sa mga lungsod na kanilang muling itinayo. Nagpunta ang mga kaapo-apuhan ni Makir na anak na lalaki ni Manases sa Galaad at kinuha ito mula sa mga Amoreong naroon. Pagkatapos ibinigay ni Moises ang Galaad kay Makir anak na lalaki ni Manases, at ang kanyang mga tao ay nanirahan doon. Nagpunta si Jer na anak na lalaki ni Manases at sinakop ang mga nayon nito at tinawag ang mga itong Havet Jer. Nagpunta si Noba at sinakop ang Kenet at mga kanayunan nito, at tinawag niya itong Noba, sunod sa kanyang sariling pangalan. Bagong tipan. Luke 8:40-56, Luke 9:1-9. Sa pagbabalik ni Jesus, sinalubong siya ng napakaraming tao, dahil sa sila ay naghihintay sa kanya. Masdan ito, may isang lalaki na dumating na nagngangalang Jairo, at siya ay isa sa mga pinuno ng sinagoga. Si Jairo ay lumuhad sa paanan ni Jesus at nakiusap na pumunta sa kanyang bahay, dahil sa siya ay may kaisa-isang anak na babae, na nasa 12 taon ang edad, at siya ay nag-aagaw buhay. Ngunit nang papunta siya kay Jesus, maraming tao ang nagsisiksikan sa kanya. Isang babae ang naruroon na 12 taon nang dinudugo at ginugol ang lahat ng kanyang pera sa mga manggagamot, ngunit hindi siya mapagaling ng kahit sinuman sa kanila. Siya ay pumunta sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, at agad na huminto ang kanyang pagdurugo. Sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" Nang ang lahat ay tumanggi, sinabi ni Pedro, "Panginoon, napakaraming tao ang nagsisiksikan sa inyo at sila ay nanggigit-git sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "May isang ang humipo sa akin, dahil alam ko na may kapangyarihang lumabas sa akin." Nang makita ng babae na hindi niya maitago ang kanyang ginawa, siya ay lumapit na nanginginig. Habang lumuluhod sa harap ni Jesus, ipinahayag niya sa harap ng lahat ng tao ang dahilan ng paghipo niya sa kanya at kung paano siya gumaling agad. Pagkatapos, sinabi niya sa kanya, "Anak, ang iyong pananampalataya ang siyang nagpagaling sa iyo. Humayo ka ng may kapayapaan." Habang siya ay patuloy pang nagsasalita, may isang lumapit mula sa bahay ng pinuno ng sinagoga, na nagsasabi, "Ang iyong anak na babae ay patay na. Huwag mong gambalain ang guro." Ngunit nang marinig iyon ni Jesus, siya ay sumagot sa kanya, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lang, at siya ay maliligtas." Pagkatapos, nang siya ay dumating sa bahay, hindi niya pinayagan ang sinuman na pumasok kasama niya, maliban kina Pedro, Juan, at Santiago, ang ama ng batang babae, at ang kanyang ina. Ngayon, lahat ng taong naroroon ay nagluluksa at tumataghoy para sa kanya. Ngunit sinabi niya, "Huwag kayong tumaghoy. Hindi siya patay, ngunit natutulog lamang." Ngunit siya ay pinagtawanan nila ng may pangungutya, sa pagkakaalam na siya ay patay na. Ngunit hinawakan niya ang batang babae sa kanyang mga kamay, tumawag na nagsasabing, "Bata, tumayo ka." Ang espiritu ng bata ay bumalik, at siya ay agad na bumangon.
Nag-utos si Jesus na bigyan siya ng makakain. Namangha ang mga magulang ng bata, ngunit inutusan sila ni Jesus na huwag sabihin kanino man kung ano ang nangyari. Tinawag niya ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatan laban sa lahat ng mga demonyo at upang magpagaling ng mga sakit. Sila ay isinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at upang pagalingin ang mga may sakit. Sinabi niya sa kanila, "Huwag kayong magdadala ng anuman para sa inyong paglalakbay, maging tungkod, o pataka, o tinapay o salapi, ni magdala ng 2 panloob na tanika. Saan mang bahay kayo pumasok, manatili kayo doon hanggang sa pag-alis ninyo sa lugar na iyon. Para naman sa mga hindi tatanggap sa inyo, kung kayo ay aalis sa lungsod na iyon, pagpagin ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang patuto laban sa kanila." Pagkatapos sila ay umalis at pumunta sa mga nayon, ipinapahayag ang magandang balita at nagpapagaling ng mga tao sa lahat ng dako. At ngayon, narinig ni Herodes na Tetrarka ang tungkol sa lahat ng mga nangyayari at siya ay lubhang nabahala, sapagkat sinasabi ng iba na si Juan na tagapagbautismo ay nabuhay muli mula sa kamatayan, at sinabi ng iba na nagpakita si Elias, at sabi ng iba na isa sa mga sinaunang propeta ang muling nabuhay. Sinabi ni Herodes, "Pinapugutan ko si Juan, ngunit patungkol kanino itong mga bagay na naririnig ko?" At sinubukan ni Herodes na gumawa ng paraan upang makita si Jesus. Mga awit, Psalm 40 is the 1-8. Matyaga akong naghintay kay Yahweh, pinakinggan niya ako at dininig ang aking pag-iyak. Inahan niyo din ako mula sa kakilakilabot na hukay, mula sa putikan, at itinayo niya ang aking mga paa sa isang bato at itinatag ang aking paglalakbay. Siya ang naglagay sa aking mga bibig ng bagong awit, papuri sa ating Diyos. Marami ang makakaalam nito at pararangalan siya at magtitiwala kay Yahweh. Mapalad ang taong ginagawa niyang sandigan si Yahweh at hindi nagpaparangal sa mayayabang o silang tumalikod mula sa kanya tungo sa kasinungalingan. Marami, Yahweh aking Diyos, ang kamanghamanghang bagay na iyong ginawa at hindi mabibilang ang iyong mga iniisip para sa akin, kung ihahayag ko at sasabihin ang mga ito, higit pa sa maaaring mabilang ang mga ito. Hindi kayo nagagalak sa pag-aalay o paghahandog pero binuksan mo ang aking tainga, hindi mo hiniling ang mga sinunog na alay o mga alay sa kasalanan. Pagkatapos sinabi ko, "Masdan mo, dumating ako, nasusulat sa balanban ng kasulatan ang tungkol sa akin." Nalulugod akong gawin ang iyong kalooban, aking Diyos, ang iyong mga batas ay nasa aking puso. Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit sa iyo na may mga pusong puno ng pasasalamat, na nagbabalik tanaw sa mga aral ng pagsunod at katapangan mula sa mga Israelita habang hinaharap nila ang kanilang mga pagsubok sa ilang. Kung paanong ipinakita ni Jesus ang habag at kapangyarihan sa pagpapagaling, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong awtoridad sa aming buhay at maging tapat sa aming tawag. Naway masigasig kaming tumugon sa iyong salita, tulad ng ipinahayag sa Awit Kapitulo 40, na itinalaga ang aming sarili sa paglilingkod sa iyo at pagbabahagi ng iyong pag-ibig sa mundo. Palakasin ang aming tiwala sa iyong mga plano at gabayan kami sa aming pang-araw-araw na lakad. Takpan mo kami ng iyong katwiran at kapayapaan. Amen.